natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon para sa nag-alay ng misang ito bilang pasasalamat na sina Nestor Rivera and family, Cruza family, Makatangay family, Rodel Couture Shop, Davao City, Virginia Aguilera, Jerry Chanco, Antonio Castañeda, Dr. Rita Grace Avero, Narding and Cora Lalim, Julie Ablid and family, Narding and Cora Lalim and family, Nenita Lalim and family, Avelina and Adela Sarmiento and family, Debbie De La Paz, Yvette Capuno and family, Archie and Marife de Sabile Tulang, Caroline Pabellanos. Para sa natatanging kahilingan ni Pablo Virgilio S. Cardinal David, Sonia Velasco, Elizabeth de Guzman, Jera Enjoy Lincopines, Rachel Joaquin Christensen, Rowena D. Ramos, Esther Javier, Gina Morales Reyes, Jinjoy Kagalingan and family, Caroline Pabellanos. Para sa ating mga kapatid na may karamdaman, lalong-lalo na sina Rachel Joaquin Christensen, Mignon and Edwin Pecco, Rowena Ramos, Mario de Sabille, Catherine Claire Jovellanos. Para sa kaluluwa ni na Holy Father Pope Francis, Reverend Father Carlo Dito Rafael, Jesus and Monina Lucas, Pilar Rodriguez Lucas, Martin and Inita Sibuco, Victor Paligasa Jr., Rique Legaspi, Efren Castañeda, Nina Gaza Robles, Irene Javier, Denisa Barbon Makiling, Leonardo R. Abeleda, Nicholson S. Abeleda, Lourdes Yupanco Sare, Angel Sibuco Sr., Lydia Galang Sibuco, Alberto Villanueva Cruz, Angelina Bago Jose Cruz, Basilia Bago Jose Quizon, Alfredo Quizon, Alicia Villanueva Cruz, Belia Querol, Benjamin Galauran, Lorenzo Yudumlao, Teresita Amparo, Lindsay Lizarondo, Salvador Esperanza Tomas, John Edwin, Robert Thomas, Dante Lopez, Mariciana Lopez, Gliceria Takata, Rebecca Takata, Pedro Lopez at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Magandang gabi po sa inyong mga kapatid. Ikinagagalak po namin ang inyong pakikiisa sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Tayo po ngayon ay nasa ikapitong araw ng ating simbang gabi na may temang pagsuko ng ating mga pangarap sa Diyos.
po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverendo Padre Jeronimo Maria J. Cruz. Magsitayo po ang lahat. Panginoon, sa iyong pagdating, kami ay sabik na muling marinig ang tinig ng pag-ibig, ang tinig ng pag-ibig. Digmaan at alipin
Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang gabi sa inyo lahat, minamahal na mga kapatid. Magandang gabi rin po, Father John. Dapat lamang na bilang isang sambayanan, patiin po natin yung ating katabi na isang magandang gabi. At sino na ho nakakapitong araw ng simbang gabi, malapit na ang katapusan ng simbang gabi. Sino ho nakakapitong araw? Pakitaas ng kamay, palakpakan po natin ang bawat isa. Minamahal na mga kapatid, tayo ay inaanyayahan ng Diyos na isang puso yung ating mga naririnig na salita na nanggagaling sa Kanya. Hinihingi ng Diyos na ang ating puso ay makaroon ng tunay na pag-asa sapagkat Siya ay maaasahan. Sa mga pagkakataon na tayo ay nawawala ng loob at hindi nagtitiwala sa Diyos, at para sa pagkakataon na tayo nagkakasala, humingi tayo ng tawad at awa sa Kanya. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya na ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya ay ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng mga yumao o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akaz, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawagi Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigan, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sino ngang papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Diyos na Panginoon, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo, na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging pastol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangarian sa Roma, na tinawag upang maging mga banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya ay ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya
tagasunod sa Kanya, kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Heso Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo ang lahat. Maglilihi ang dalaga, lalaking isisilanglay, Emmanuel na poong sinta. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang ipahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mo, Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki. At tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Muli isang magandang gabi sa inyo lahat, minamahal na mga kapatid. Sa ating mga nakalipas na mga araw ay ating pinagnilayan ang patungkol sa pag-asa, ang patungkol sa tanda ng Diyos, no, na sumasa atin.
Ano ang ibig sabihin ng tanda na ito, no? Sa gabing ito, ating pagnilayan ang nabanggit sa una at sa Ebanghelyo na patungkol sa isisilang. Walang iba kundi ang anak ng Diyos na buhay. Ito ang pangalan ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ang Diyos ay sumasa atin. Hindi ito isang ordinaryong o simpleng pangalan. Kahit na madami ang gumagamit sa atin ngayon ng pangalan na ito, ang ibig sabihin nito ay isang pangako ng Diyos na kanyang tinupad, isang karanasan at isang hamon para sa ating lahat. Bigyan natin muli ng 3 punto ang ating ginagawa sa ating paninilay. Ay pinaninilayan natin ang ilan sa maaring pahayag o mensahe sa atin ng Panginoon na nagbumula sa banal na kasulatan. Ang unang puntong ibig natin bigyang pansin ay ang Emmanuel ay Diyos na nananatili. Hindi Diyos na dumaraan lamang. Kumisan, ang ating pagkilala sa Diyos ay pabukso-bukso. Sabi nga nung iba, no, parang ginagawa natin siyang vending machine na kapag kailangan ng Diyos ay maghuhulog ng mga coins at pipindutin yung kailangan para lumabas iyon. Ang ibig sabihin noon sa ating mga karanasan ay kumisan pag mayroon lang tayong kinakailangan sa Diyos, doon lang tayo mananalangin at hihilingin yung ating mga kailangan at hihintayin na sumagot ang Diyos at ibigay sa atin ito. At nagtatapo tayo kapag hindi tayo parang hindi sinasagot, no? Pero hindi yan ang ibig sabihin ng Emmanuel. Ang Emmanuel ay ang Diyos na nananatili. Hindi niya sinabi, bibisitahin ko lang kayo ng sandali o tutulungan ko kayo kapag kaya ko o kaya darating ako pero panandalian lamang. Ang Diyos na nanatili ay kasama natin sa bawat hibla ng ating buhay. Sa bawat paghinga mo, kasama mo siya. Sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Kahit sa panahon na tayo nagdarasal na parang walang sumasagot, kahit sa panahon ng problema ay paulit-ulit, kahit na mayroong nakakasakit at parang hindi agad gumagaling, ang Diyos na Emmanuel ay kasama natin sa tuwina, sa bawat sandali ng ating buhay, kahit na hindi mo napapansin. At kapag iyong napansin, siya ay nagiging makapangyarihan, tunay na puwersa na siyang magbibigay sa atin ng kabuuan ng pag-unawa tungkol sa lahat ng mga nangyayari sa atin. Ang Diyos na Emmanuel ay isang presensya na sumasa atin sa tuwina. Hindi ka iniiwan ng Diyos. Merong isang poster nakalagay doon,
Does God seem far away? Para bang malayo ang Diyos? Doon sa poster na yon, yung kasagutan doon, nandoon sa ibaba, isang tanong din ang sagot doon sa tanong. Ang sabi, does God seem far away? Ang sagot, guess who moved? Sino kaya ang umalis? No? Ang Diyos ba ay parang malayo? Ang sagot, sino kaya ang umalis? Ang Diyos, hindi siya aalis sa iyong buhay. Pero tayo ang umaalis sa presensya ng Diyos. Tayo yung nagtatago. Tayo yung umaalis at ang ating ginagawa ay yung gusto natin, hindi yung gusto ng Diyos. Pero nga, sabi nga sa isang salmo, no, kahit saan tayo magpunta, makikita natin ang Diyos. Dahil hahanap-hanapin ka kahit saan ka nagpunta. At lalo't higit sa mga tao na anak niya na napariwara kung saan napunta sa kanilang buhay, hahanapin ka pa rin ng Diyos kahit sa kasulok-sulukang bahagi ng mundo, sapagkat hindi kanya pababayaan. Ang Diyos ay nananatili, hindi dumadaan lamang. Yung pangalawang punto, ang Emmanuel ay Diyos na nakikibahagi sa ating hirap, sa lahat ng ating mga nararanasan sa buhay. Hindi lang siya nagmamasid. Hindi siya nasa itaas na nakamasid at tumitingin lamang. Hindi siya isang Diyos na naghihintay na may magkamali. Meron minsan sa pagdadrive ko sa lansangan, nakita ko, no, merong mga pulis nakatago doon sa maaring sa intersection kung may magkamali at saka lang lalabas. Iniisip-isip ko, bakit ba nakatago? Para may magkamali at hulihin. Bakit hindi ayusin para walang magkamali? Ang Diyos, hindi ganyan. Hindi siya isang Diyos na katatakutan mo dahil siya ay nakatanghod at naghihintay na magkamali ka lang ay parurusahan ka na. Gumagabay ang Diyos sapagkat alam niya kung ano ang nangyayari sa atin. Hindi nga ba at ang kanyang anak ay naging taong katulad natin at naranasan ang lahat ng bagay maliban sa kasalanan. Ang Diyos ay sumasa atin. Siya ang nakipamahay sa atin, nakipamuhay sa atin, nakisama sa atin, naging kaisa natin maliban sa kasalanan. Kaya, ang ibig sabihin sa atin nito ay alam ng Diyos ang lahat ng ating pinagdaraanan. Kaya nga ba ang Panginoon, ang sabi niya, hindi ko na kayo itinuturing na alipin, kundi mga kaibigan. Ang pinakamagandang maituturing natin kay Jesus ay best friend. Best friend na alam ang nangyayari sa iyong buhay. Nakikiisa. Kung ikaw umiiyak din siya.
Kung ikaw ay tumatawa din siya. Ang iyong mga pangarap ay alam niya at sinusuportahan ka niya. Ang iyong mga adhikain sa buhay, kaisa siya. At sa tulong ng kanyang pagiging Diyos, gagawin niya ang lahat para matupad ang mga ito kung sa iyong ikabubuti. Dahil ang tunay na best friend, ayaw kang mapahamak, ayaw kang mapadungi, ayaw kang maligaw, ayaw kang mawala. Dahil masakit sa Kanya na mapawalay ka at ikaw ay masira. Alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa atin. Kapag pagod ka na, kapag walang umiintindi sa iyo, kapag pakaramdam mo, nag-iisa ka, nandoon siya. Sapagkat naranasan niya yang lahat-lahat ng nararanasan mo. Hindi ba, nung siya ay nasa krus, yan ang kanyang naranasan? Iniwanan, itinakwil, binalasubas, niyurakan, pero ang lahat na ito, tiniis niya dahil mahal ka niya. Mahal na mahal ka ng Diyos. At sinasabi niya, hindi ka nag-iisa, kasama mo ako. Yung pangatong punto ay isang hamon sa atin. Tinawag niya tayo bilang kanyang mga alagad, bilang mga tao na malapit sa kanya, at ibinahagi niya ang kagandahan ng buhay. Ibinahagi niya sa atin kung paano kalabanin ang lahat ng mga suliranin, ang lahat ng mga pagsubok dito sa mundo, na dala hindi ng Diyos, kundi ng kasalanan, ng pagtalikod sa Diyos. Kaya ang paanyaya niya nung siya ay umakyat sa langit ay, ibahagi ninyo ang mabuting balita sa kasulok-sulukan ng daigdig, at ako ay sa inyo magpa sa walang hanggan. Minamahal na mga kapatid, ang hamon sa atin ay kung ang Diyos ay Emmanuel sa atin, ang Diyos na sumasa atin, tayo ba ay Emmanuel din sa bawat isa? Meron din ba tayong puso ng tulad ng puso ni Jesus? Nakikita din ba natin ang paghihirap ng ating mga kapatid? Ang mga tao na nangangailangan ng mag-alay man lamang ng ilang sandali na mapakinggan sila. Mga kabataan na ang hinahanap, hindi yung pera, kundi yung pagmamahal ng magulang. Yung naunawaan ang kanilang pinagdadaanan, na magbibigay ng pag-asa sa kanila kapag sila ay nabibigo. Tayo ba ay Emmanuel sa bawat isa, na ang ating ibinabahagi hindi ang magwawasak sa pagkakaisa, kundi magiging daan ng tunay na pagkakaunawaan? Tayo ba ay Emmanuel na mayroong pagmamahal tulad ng puso ni Jesus? Sa simbahan ba dito, naunawaan ba natin ng ating mga katabi ay tinawag ng Diyos katulad natin, na ang bawat isa ay tunay na kapatid, hindi kaaway, hindi iba,
kundi kapatid. Minamahal na mga kapatid, ang Emmanuel ay ang pangako ng pagmamahal ng Diyos na sumasa atin. Nagbibigay buhay, nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng tunay na hamon sa atin upang ibahagi ang Diyos na nagmamahal. Ang Emmanuel ay Diyos na nananatili sa atin at umaasa na tayo rin ay magiging Emmanuel para sa isa't isa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, ating ipapahayag ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya dala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uupo sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako Sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, nalalapit na ang maluwalhating pagdating ng ating tagapagligtas. Hilingin natin sa Ama na gawin niya na marapating tayo ay maging tagapagdala ng kanyang salita, ang Emmanuel. Manalangin tayo, O Diyos, halina sa aming piling. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, taglayin nawa naming iyong simbahan ang kabutihan at katotohanan habang aming pinatotohanan ang pagkakatawang tao ng iyong anak. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, dalhin nawa ng mga nagtatrabaho sa aming pamahalaan si Kristo sa kanilang matapat na paglilingkod at pagpapatupad ng saligang batas. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. piling. Diyos naming mapagmahal, isaloob at ibahagi nawa naming mga natitipon ngayon kay Kristo ang aming pakikibaka bilang Kristiyano sa makabagong panahon. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, patuloyin mo sa iyong walang hanggang paghahari silang mga tinawag mo mula sa buhay na ito. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating mga panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Mapagmahal namin Diyos, tulungan mo kaming maisaloob ang iyong salita, ang Emmanuel,
Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manatili po nakatayo para sa pag-aalay. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid na itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng pagdukop ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria
upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birhing nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap po ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkulin na kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, para po sa mga nakatayo, ilagay lang po natin yung ating kanang kamay sa harap ng ating puso bilang tanda ng ating pagmamahal at pakilala sa presensya ni Jesus. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinatiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipabunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay uminarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pahindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang mahal na kabiyak, kaysa na mga apostol, ni San Bartolome at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaligod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang makakapatid sa isang pamilya ng Diyos, atin niya yung dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin. Sabay-sabay. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng ayaw ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkakatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa at kagalingan ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, kapayapaan.
narito ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of our Lord Jesus Christ give us safe for eternal life. Amen.
pagdalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami ay makamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Magsiyo po ang lahat para sa ilang paalala. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa RNF Audio Sound System. Mayroon po tayong pinamimigay na sobre alay sa Pasko. Maaari nitong ihulog sa buslo o bigay sa opisina ng parokya. Available na po ang ating kalendaryo para sa taong 2026. Maaari niyo po itong ma-avail sa opisina ng parokya o sa labas ng simbahan. Mayroon po tayong parol para kay San Bartolome na may temang Jesus, liwanag na nagbibigay buhay, pag-asa ng mundo. Sa mga nagnanais mag-sponsor ng parol, makipag-ugnayan lamang sa parish office o sa labas ng simbahan. Ang Ministry on Youth Affairs ng San Bartolome Parish ay magkakaroon ng ika-30 Paskong Paslit sa darating na December 22, 2025 na may temang 3 dekadang pagbibigayan, kwento ng pag-ibig sa bawat kabataan. Dahil po dito, kami po ay humihingi ng tulong tulad ng grocery bags, laruan, loot bags at hygiene kits. Para sa inyong mga tulong donasyon, maaari po kayong pumunta sa may booth sa may harap ng pintuan ng simbahan. Maraming salamat po sa mga nag-alay para sa ating pamaskong handog. Bukas, sa ika-8 araw ng ating isimbang gabi, ang atin pong iaalay bilang ating pamaskong handog ay bigas. Para sa iba pang mga detalye, magsadya lamang sa opisina ng parokya o bisitahin ang ating Facebook page, Apostol San Bartolome de Malabon. Maraming salamat po. Magsitayo ang lahat. Tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga inyong mga binahagi. Bukas po yung Paskong Paslit, no? Yung po yung project ng youth ministry para sa mga kabataan. So, sa bandang hapon po yun. Kaya kung meron pang ibig na humirit na tumulong kasi madami pa ho yatang medyo kulang na ipamimigay ay maaari niyo pong ihabol sa parish office o kahit na sa mga youth ministry na nandito. No? Atin pong pasalamatan ang lahat ng mga may ginintuang puso na naging bahagi ng ating pagbabahagi. Palakpakan po natin ang bawat isa na sumasagot. Salamat sa Diyos. Ang atin pong kagandahang loob, salamin lang po ng pagmamahal ng Diyos sa atin na lubos-lubusan. Kaya inspirasyon din po yan ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ipo natin ating ulo habang ginagawat ang pagbabasbas at sumagot ng malakas na amen sa bawat panalangin. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niyang mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa kayo ng kagalakan ng banal na Espiritu at kayong mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng lahat magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan, butihin at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.
Humayo kayo upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Salamat at magandang gabi sa inyo lahat.